Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Okay po, para naman akong di tao dito, ang itim natin Magandang hapon po. Ayan, medyo naninibago lang tayo sa ating itsura. Tinan niyo yan. Talagang pagkadikit ko ang gwapo, nangingibabaw ang katabi ko Okay po, ayan, maraming salamat po sa inyo po. Magandang hapon po. At ito na po, dumating na ulit tayo sa atin pong sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli po tayong nag-aanyaya sa lahat po ng aming mga kaibigan, sa aming mga kapatid, sa mga nagsusuri. Yan, binabati po namin kayo ng magandang hapon. Ayan, tayo po ay muling nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo po sa patuloy po ng pagtangkilik, pagsuporta ng programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Kaya po, tabayan na po ninyo at samahan kami sa loob po ng 2 oras ng atin pong sama-samang pag-aaral ngayon pong hapon. Ang atin pong tema, ang topic, ang paksa na atin pong pag-aaralan ay dapat ba ang tao ay magpasakop sa pamamahala o sa gobyerno? Ayan, kahit na mga Kristiyano, dapat bang magpasakop? Ayan, yan po ang atin pong tatalakayin sa loob po ng 2 oras. Kaya bago ho natin po simulan ang atin pong pag-aaral, tayo muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon upang maunawaan natin ang atin pong pag-aaralan. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, ngayon pong hapon, sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita. Samahan po kami ng banal na Espiritu. Yes. Pagpalain niyo po lahat ng aming mga kaibigan, saan man po sila naroon, ano man kanilang ginagawa, patuloy po ang presensya ninyo, ang kanilang maranasan. Nawa ang mensahe ng salita po ninyo ay titimo sa isipan, sa puso ng makikinig. Kaya kayo nawa ang maitataas, kayo po nawa ang mapaparangalan. Karunungan po ng langit ay isang maranasan ng bawat tahanan ngayon pong hapon sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, ayan. Siyempre, gaya ng ating pong kaugalian, bago na tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay narito yung aking kasama, si kapatid na Persky. Pasensya na po kayo, baka inisip nyo bakit dalawa lang kami. Ay maaaring ang iba ay busy kasi bukas talagang abala ang mga tao bukas. Ay kaya ngayon pong hapon, ayan, bibigyan ko muna yung aking partner ng pagkakataon na bumati yung kanyang ministry, yung mga taga-subaybay niya. Ayan po, kapatid na Persky. Opo, sa lahat po ng ating mga kapatiran at mga kaibigan diyan po sa Advent Biblical Ministry ay binabati natin ng magandang hapon at patuloy kayong pagpalain sa ating patuloy na pagsasanggalang sa ating pong doktrina na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At binabati rin natin ang aking mentor, si Rocky Tulog, na laging nakaagapay sa mga nagaganap na mga usapin at hindi nagpapabaya sa patuloy na pagre-review sa kanya pong mga nasasakupan. Binabati rin natin ng magandang hapon ang kapatid na Richard Thompson. Ganon din ang kapatid na Russia Vista sa kanyang magaling na pangangasiwa sa Russia TV. At siyempre binabati rin natin ang IM Ministry. Yan. At ang
kabuuhan ng mga kapatiran natin sa buong distrito na sasakupan ng atin pong buting Pastor Art Villarmino. At siyempre, binabati natin ang De Los Reyes family, kay Daddy Pablo, kay Mami Elena, sa atin pong mga pamangkin, kay Amber, kay Ate Kyle. Binabati rin natin ang Corsanes family, yan, mula kay kapatid na Rico Corsanes at sa kanyang may bahay. Binabati rin po natin ang atin pong mga kapatiran dyan po sa pinanggalingan namin nung nakaraang Sabado, dyan sa FBR Seventh-day Adventist Church. Sa lahat po ng kapatiran po riyan, isa pong mapagpalang hapon, ganun din kay kapatid na Johnny. Binabati rin po natin ang aking may bahay, ang aking napakalambing at napakaganda, napaka-sexy na sweetheart. Yan. Ang kapatid na Yelen Di Camacho at ang aking napagandang si Alexis Camacho. Siyempre, yung nasa likod ng camera, binabati rin natin ang gwapong-gwapong si John Lloyd Matugas. Yan. At antabayanan din po ninyo ang ating programa sa YouTube. Type nyo lamang po, Fernando Camacho Jr. Yan, at mag-subscribe po ninyo, share, and like, at mag-comments po kayo riyan. Huwag nyo rin pong kaliligtaan ang programa ng ating pong kapatid na Raymond Cada. Hindi natin kasama sapagkat busy po talaga ang ating kapatid na ito. Ang kanyang ministry sa tanong at sagot. Yan, kasama na kanyang TikTok at Reels. Patuloy natin isama sa panalangin kapatid na Aldrin Rueta sa kanyang patuloy na pagpapagaling. At ang isa pang pinagpipitagan nating programa tuwing hapon ng Sabado, ang programang Si Kristo ang Katungunan. Huwag niyo pong kaliligtaan mga kapatid, tuwing alas 3 po yan hanggang alas 5. Ang speaker po natin dyan, walang iba, kundi ang ating napakahusay na laiko ng iglesia at gwapong-gwapong si kapatid na Lino Suniga. Ayan po mga kapatid, sumayin niyo po ang kapayapaan at patuloy po tayong mag-aral sa loob ng 2 oras. Okay, thank you, partner. Purihin natin ang ating Panginoon. Yan, binabati ko po si kapatid na Patrick Gonzales. Ganon din yung kanyang may bahay na si Mitch. Yung kanilang kaisa-isang anak, si Lucas, binabati natin. Ganon din po yung katiwala nila, si Angelo. Ayan. Sa buong distrito ng 1 and 2, binabati natin ang mga pastor natin. Lahat po ng ating mga kaanib sa Dasmariñas G, binabati ko po kayo ng magandang hapon. Yan po, at dito po sa aking cellphone, yan, binabati ko si Early 7 Strikeland, Samuel Patalinog family, magandang hapon, kapatid na Nap, brothers and family, kay Francisco Cleopas and family, magandang hapon po sa inyo. Ganun din si Malu Armildes. Yan, God bless po. At mamaya po, at may oras naman ho tayo ng pagbati, mamaya ay wag po kayong malulungkot kung hindi man kayo maisa-isa. Ayan. Ay, dadako na ho tayo sa ating pag-aaral ngayon po nga po, kapatid na Persky. Bagamat yung ating mga kasama ay hindi ho natin pansamantalang kapiling ngayon, talagang ganun, tayo lang dalawang naririto Wala silang magagawa kundi pakinggan tayo. Ayan, no? Kaya po, nga po ang ating pong pag-aaralan ngayon pong hapon, yan nga po tinatawag na dapat ba magpasakop sa pamamahala o sa mga ordinances ng gobyerno? Dapat ba tayong magpasakop diyan? Meron bang sinasabi ang Biblia tungkol diyan? Pero bigyan natin muna ng pansin kung bakit natin gustong talakayin ito. Unang-una, bukas botohan na Botohan na, Ang tao ngayon, nag-iisip na sila kung sino ang pwedeng iluklok. Tapos, pinagbabasihan nila kung ano ba ang katangian ng pwedeng iluklok. Ayan. Dahil marami nang ginawang paglilingkod ang ating mga namamahala sa barangay, sa gobyerno. Ngayon, tinitingnan nila, kapatid na Persky, ano ba ang nagawa na nila? Sinusukat nila yan Kung sino ang pipilin, dapat pa ba nilang i-retain? Pwede, o kaya, pwede bang palitan naman? Kaya mga tao ngayon nag-iisip ngayon sila,
Pati ngayon ang mga nagkakandidato, napansin ko ngayon mababait no? Oo, mababait eh. Ayun. Oo. Kahit hindi ka kilala, babatiin ka. Oo, kailangan. Ito tinitignan lang natin, wala ho naman tayong pinapatamaan o pinapasaring. Kasi ito yung obserbasyon na natin, mga kaibigan, mga kapatid, Kasi pagkatapos ng botohan, pagkatapos ng maluklok na, ay tanong nung ba yun, nasaan na yung pangako? No? Yung mga pangako yan. Pangako na papako. Yan. Kaya, tayo naman, kayo naman ay hindi naman na bago sa ganitong larangan ng takbo ng politika. Ngayon, kaya natin yung gustong talakayin para naman mabigyan ng idea ang mga tao. Kahit na mga Kristiyano, kasi kapatid na parents may mga Kristiyano rin kasi tinagurian. Oo. Ayaw magpasakop sa gobyerno. Ay, yun nga. Oo. May alam ka siguro niya, kapatid na parents no? Oo, marami tayong nakikita eh. Isa pa, yung ating watawat Oo. Kung minsan hindi na sila sumasabay dyan. Ayaw nila. Kasi sa dahilang utos ng tao Oo nga. Ayaw silang sumaludo, ayaw silang umawit ng ganyan. Ayan. Ito sama-sama ho nating tatalakayin ngayong hapon. Ano naman kaya ang kagandahan? Halimbawa, tayong mga Adventist Christian. Ano naman kaya ang kagandahan kung meron tayong mga representative? Siya nga. Sa bawat gobyerno. Halimbawa, puntahan na natin yung Senado, sa congressman. Ano ang kagandahan o ano kaya ang masasabi natin kung tayong mga Adventist Christian ay papasok sa politics? Ano kaya ang kagandahan o ano naman kaya ang negative nito kung tayo ay may mga representative sa bawat gobyerno? Ano kaya, kapatid na Perniski? Pasamantala, dyan muna, kapatid Perniski. Oo. Unang-una, kung meron tayong mga representative, mga kapatid, sa loob ng gobyerno, isang magandang pagkakataon ito upang ang katotohanan ay lalong maibandila. Ang katwiran ng Diyos lalong makita ng buong madla. Kasi kapag ang isang taong na kay Kristo ay maglilingkod sa gobyerno, mas mapapaganda pagpapatupad, mga kapatid at mga kaibigan. Tignan ho ninyo sa isang talatang ito. Dito sa Unang Timoteo muna, Kapitulo 3, talatang 5. Pang-iglesia ito, pero gusto ko makita ninyo yung kalawakan ito. Ang sabi, ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paano makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Kung titingnan natin yung lawak na ito, kung ang isang namiminuno, hindi siya maayos, mamalakad ng kanyang pamilya, ay papaano niya mapapaandar ang buong bansa? Hindi ba ganun ang kalalabasan niyan? Ngayon, ang isang tao na tinuruan ng lubos sa banal na kasulatan, maganda ho pamamalakad niya sa pamilya. Siyempre walang iba yan kundi ang Kristiyano. At ang Kristiyano ito, kapag naluklok, nagkaroon tayo ng mga representative sa iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. Tinitiyak natin mapapamalakad nila ito ng may kaayusang, kapatid na lino. Kaya tayo, hindi tayo tutol na magkaroon tayo ng representante sa loob ng iba't ibang mga estado. Lagi lang natin pinapaalalahanan sila na huwag silang matutokso sa anumang pwedeng ipagkasala nila, kapatid na lino. Okay, thank you, kapatid na Perniski. Binigyan nyo ng pambungad, yung atin pong pag-aaral. Tama nga naman, kapatid na Perniski. Kasi malaking bagay pagka meron tayong mga kinatawan dyan. Opo. Unang-una, hindi naman labag sa Biblia, kapatid na Perniski. Hindi. Oo. Ngayon, dito muna tayo sa sinasabi nating, ito, balanse at practical tayo, kapatid na Perniski. Opo. Diba, kung meron tayong representative sa Senado, unahin muna natin ang Senado. Lalo na kung meron tayong mga estudyanteng naiipit pagka-araw ng Saturday, kapatid na Perniski. Opo, tama. At least meron tayong magtatanggol sa gobyerno na magkakaroon tayo ng kalayaan pagdating sa mga examen, pagpasok ng trabaho, ay makatutulong yung ating mga representative dito. Opo.
Kaya, ayun ang kagandahan at nakikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na meron tayong dapat na mga katiwala dyan. At ang pinapaalala mo nga, kapatid na Pernsky, kung papasok ang isang Kristiyano sa politika, ingatan niya yung kanyang relasyon sa Diyos. Yun, tama. Ingatan niya yung kanyang pananampalataya. Kaya nga, bilin nga ng Biblia gumising ka sa gitna ng mga natutulog, liliwanagin ka ni Kristo. Yeah, Ibig tama. sabihin, kaya ka papasok ng politics, magbibigay kang liwanag sa kanila. Ayan. Pero sa kabila nito, kapatid na Pernsky, kung meron namang Kristiyano ang papasok sa politics, kakandidato sa kanilang mga barangay, ang inaalaala ko naman, kapatid na Pernsky, kung Kristiyano ito, tapos wala namang batas ng Diyos na susundin, paano ito paiiralin? Alam naman natin, kapatid na Pernsky, sa dami naman ang denomination napapasok halimbawa sa politics, ayaw na ayaw nga ng Ten Commandments. Paano mo ipatutupad sa batas yan sa iyo kinaroroonan, hindi ba? Tama. Ayan, yan yung masusukat, mga kaibigan, mga kapatid, pagka ang isang Kristiyano na tutol, halimbawa lang, tutol sa Ten Commandments, tutol sa batas ng Diyos, paano niya paiiralin, paano niya pagagandahin, maging maayos ang takbo ng kanyang pamamahala, kapatid na Pernsky. Kaya binibigyan natin sila ng idea, o nga naman, kung halimbawang isang Kristiyano ayaw sa batas, papasok sa politika, anong paiiralin niyang batas? Ayun, tama. Magkakaroon kaya ng kaayusan, magkakaroon kaya ng kaguluhan. Ayan. Yan lang muna tinitingnan natin, mga kaibigan, mga kapatid, na sabi nga ni kapatid na Pernsky, kung hindi ka marunong mamahala sa iyong sambayan, paano mo papamahala ang gobyerno, ang iyong barangay? Yan po, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya maganda itong ating pag-aaral. Ibig sabihin, ito'y napapanahon. Kasi bukas talagang busy na, kapatid na Pernsky, ang mga tao kaya siguro may mga kopya ng iba. Ito, ang boboto ko, ito. Yan, may mabalota na silang hanay. Sabihin man nila ng iba, marumi politics. Wala kang magagawa dahil nasa rito ka sa sanlibutan. Narito kayo. Kaya nga binigyan ka ng Diyos ng karunungan. Sino ang pipiliin mo? Ayan. Ngayon, kapatid na Pernsky. Unang-una, yung sinasabing marumi ang politics, totoo naman yun Pero ang taong nakikisangkot sa maruming politics, pwedeng maging maayos, kapatid na Lino Kasi nasa tao po yan Tingnan ho ninyo sa isang talata ng Biblia. Doon sa Deuteronomy Kapitulo 1, talatay 13. Ganito ang atin hong mababasa. Ayan. Kumuha kayo sa inyo ng mga lalaking pantas at nakakaalam at kilala ayon sa inyong mga lipi at sila'y aking gagawing pangulo sa inyo. Ang Panginoon hindi din naman tutol sa pagpasok, sa paglalagay ng mga mamiminuno sa kanyang dito sa lupa. Hindi naman tutol ang Panginoon Mayroon nga siyang pagpapayo Kapag kayuan niya, kukuha ng mamiminuno, pipiliin ninyo pantas. Ayun, pantas saan? Kasi sa mundong ito maraming matatalino pantas sa kasulatan. Pantas sa pag-aaral ng banal na kasulatan. Ganito ang katunayan niyan. Sa isang talata, kapatid na JM, doon sa, siguro, hugutin natin yung awit, 111, talatang Gs. Yan. Ito yung pantas o madunong na sinasabi ng Biblia. Lapag natin yung talata. 111, talatang Gs. 111, verse 10. Ang pagkatakot sa Panginoon, pasimula ng karunungan, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisunod sa kanyang mga utos at ang kanyang kapurihan mananatili magpakailanman. Ano ho ibig sabihin? Katulad nabanggit ng kapatid na Lino, ang pipiliin ho ninyong maglilingkod sa bayan o kahit sa pangbaranggayan o kahit sa matataas pang pangpamalaan, dapat pantas. Yung kanyang pagiging pantas, naaayon at nasasalig sa pagkatakot sa Panginoon. Kasi, yung may pagkatakot sa Panginoon, ang sabi rito, siya yung kinalululanan ng karunungan. At ang tao ito may mabuting pagkaunawa sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Kung naturingan ng Christian, wala namang unawa sa Biblia. Ayaw ng 10 utos. Anong batas ang gagawin yan? Di ba?
Kaya napakahalaga mga kapatid na ang isang mamiminuno o ang ating pipiliin dapat may takot sa Diyos, kapatid na Lino. Ayun. Yun nga po, talagang kailangan po yun. Yun nga dapat ang sasabi ko, kapatid na Persky. Naunahan kita. Inunahan mo lang ako eh. Kaya yun po ang kagandahan, mga kaibigan, mga kapatid. Pantas, may karunungan, ang tanong nga saan? Ay, may kinalaman po sa salita ng Diyos. Kasi malaking bagay, kapatid na Persky, pag yan ang gagawing guideline ng ng mga manunungkulan, mapalokal, mapagobyerno, mapa sa itaas, sa lahat ng estado ng ating ng pamamahala, malaking bagay na ang Biblia magiging pamantayan, kapatid. Tama po. Diba? Alam nyo kasi pagka susundin lang ng tao ang Biblia, magkakaroon ng takot. Yes. Sa tingin ko, kapatid na Persky, walang kurakot na magaganap. Tama po kayo. Walang anomalyang magaganap. Kasi bakit po? Sinusunod po ng tao yung laman ng Biblia eh. Yeah. Kaya nga may takot, kapatid eh, di ba? Pag sinabing may takot, may pagsunod. Yun ang ibig sabihin ng kapatid na Persky. O kaya, gayon pa man, mga kaibigan, mga kapatid, hindi masama na tayo ay papasok sa politika. Kung pumasok man tayo sa politika, ay ingatan natin yung ating pananampalataya. Tama. Ingatan po natin yung ating pagkilala, yung ating pong relasyon. Kasi po ito ang babasahin ng mga tao sa atin, kapatid na Persky. Titignan niya ng mga tao, sasabakan naman niya pagkalimbawa ano mang klaseng Kristiyano yun? Di ba? Ano klaseng Adventist Christian yan? Number 1 pang manginginom. Di ba? Makasisira. Sabi nga na isang kasabihan, kapatid na Persky, ang sakit ng kalingkingan. Dama ng buong katawan. Kahit yung mga hindi naman gumagawa, madadamay. Hindi pwede sabihin, ikaw, Adventist ka. Hindi, Adventist ka pa naman. O ganyan ba kayo mga Adventist? Ayan, di ba? Mga inosente, mga wala namang malay sa ganun, nadadamay. Kaya, yun po ang isa sa mga payo natin. Kung meron man tayong mga Adventist Christian, o kahit sa hindi Adventist, kahit yung iba-ibang klase ng denomination, pagpapasok po kayo, magkaroon po kayo ng larawan. Ibig sabihin magkaroon po kayo ng tamang pagkatakot sa Diyos. Kasi yan po ang titingnan ng inyong mga nasasakupan Kaya nga po kayo inilagay dyan para ipatakbo ninyo ng maayos ang pamamahala ng bawat distrito, bawat barangay. Kung kayo po pasimuno niyan, baka sa susunod yan, huwag na natin luluklok yan. Pala ginawa niya, anomalya. O hindi ba? Yung kabangyaman ng wag ko na, kapatid na Persky, tuloy mo na. Bilang karagdagan to sa binabanggit ng kapatid na Lino, sa isang talata ng Kawikaan 11, talata ay 14, ganito ang ating mababasa, mga kababayan. Ang sabi ho rito, 11:14 ng Kawikaan, sige, lapag natin. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay babagsak. Ngunit, karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Kaya ito sinasabi natin mula pa kanina. Kung mamimili tayo, yung talagang may pagkatakot sa Panginoon. Pantas sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kasi sabi rito, pag magsama-sama yung mga walang pagkaunawa sa banal na kasulatan, ang bayan ay babagsak. Bili mo, pipiliin mo, lahat sila lasinggero. Lahat sila mga kurakot. Ay bagsak talaga buong bayan. Pero kung ang isang tao na inyong iluluklok, may pagkatakot sa salita ng Diyos at alam niya ang prinsipyo talaga ng Biblia, hindi siya nagpapatalo sa karumihan ng politika, kundi nangangasiwa siya na may katapatan. Ang sabi rito, di ang bayan, tatatag ng tatatag. Kasi, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan babagsak. Di baliktarin din natin. Kung saan mayroong pantas na pamamahala, ang bayan tatatag ng tatatag. Di ba? Yun ang lalabas nun. Yan. Kaya nga, sa ating pamimili, kailangan tayong maging pantas din. Maging pantas din Kasi kapag hindi tayo maging pantas, madala-dala ka ng mga pasobre-sobre, di ba? Delikado ho yun, mga kapatid, Delikado. Kailangan natin magpakatibay tayo. Isa pang talata ba ako bigay uli kay kapatid na Lino? Sa Kawikaan 16, talatay 12. Tignan ho ninyo.
Oh. Kaya tama binabanggit sa atin ng kapatid na Lino eh. Oh, dapat magpakatibay, magpakaayos ang mga tao na naglilingkod sa pamahalaan eh. Oh, sabi diyan, kasuklam-suklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan sapagkat ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katwiran. O di ba? Oh. Kaya kapag tayo, halimbawa, kayo'y nalukluk dyan, napili kayo. O, pangatawanan ninyo, yung pagkapili sa inyo, napawang kayo'y naglilingkod sa Diyos at sa mga tao. Hindi kayo napaupo para paglingkuran lamang ho ang tao. Kundi kayo napaupo sa pwestong yan, na niloob ng ating Panginoon, upang magningning ang kaluwalhatian ng Diyos at mapatakbo ng may kaayusan ang dapat inyo pong mga nasasakupang kapatid na Lino. Ayun, thank you po kapatid na Pernsky. Ayan, mga kaibigan, mga kapatid. Siguro po yung atin pong mga kababayan, nakakakuha na kayo ng mga idea, no? Kung pinapayo ng Biblia na dapat ang kukunin nyo yung matatalino para sa paglilingkod, mayroon takot sa Diyos, may kaalaman sa salita ng Diyos, tayo din naman mga pipili, ay magkaroon din ho tayo ng nararapat na pagpili. Kung sila ay sinasabi ang magkaroon ng karunungan, tayo din, kailangan matuto din tayo at maalaman din natin kung sino ba ang karapat-dapat na ilagay, na luluklok sa ating gobyerno, sa ating mga barabarangay, ayan, no? Kailangan ho natin din ng matalinong pamamaraan, matalinong pag-iisip. Ayan. Kaya napakaganda nito mga kaibigan, mga kapatid. Sa tingin ko, bibihirang talakayin sa ganitong pag-aral, kapatid. Ay, opo. Ito tama. Kaya ngayon, habang nabubuhay naman tayo, habang may gobyerno, talagang tuloy-tuloy, taon-taon, talagang... Hindi naman natin maaawat yan, brother. Opo, di na maaawat yan. Kaya tayo naman, kaya yun po ang atin pong paanyaya sa mga Kristiyano na papasok sa politika. Gawin po natin yung nararapat sa Diyos at nararapat sa ating bayan. Dapat po, balansi po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga inilagay tayo dyan para masunod natin yung kalooban ng Diyos. Kaya na sinasabi natin, kapatid na Pernsky, maganda talaga yung may mga representative tayo. Tama. Lalo na kung, alimbawa, ang ating local na iglesia, merong panukala. At pagkatapos pupunta tayo sa mga barangay, lalo na kung ang barangay nakakaintindi ng gawain ng pangkristyano, madali nating lapitan. Opo. Kung magdadaos tayo na halimbawa ng medical rally, medical mission, mayroon tayong gagawing krusada, madali nating lapitan ng isang kristyano. Ayan. Kaya maganda po, may mga representative tayo. Huwag po kayong mangamba na huwag pumasok ng politics. Ang ilang pinapangamba lang natin, baka naman pagpasok nyo ng politics, sa halip na kayo magliliwanag, baka kayo dumilim. Yun po. Kaya pag-iisipan din natin, mga kaibigan. Pero ang malaki advantage natin dyan, dapat meron tayong representative mapataas, mapalokal. Kasi yun ang mag-aakay sa atin, bagamat ang Diyos ang tagapagtanggol. Pero dito sa gobyerno natin, dapat meron tayong tagapagtanggol sa panahong tayo ay nagigipit, lalo na kung ang pag-uusapan may kinalaman sa pananampalataya, kapatid na Pernsky. Kasi ganito, mga kaibigan, papasok na tayo sa pinaka-climax natin. Halimbawa, Lunes bukas, kapatid na Pernsky. Halimbawa, isipin natin, Sabado nangyari yung botohan. Yan. Ngayon sabi ng iba, ay Sabado ngayon. Dapat ba tayo ay tawag dito, bumoto? Ayan. Sabado. Ay Sabado ngayon na taon. Kaya naman, kapatid na Pernsky, ay tawag dito, sa ibang paraan naman, halimbawa ay tatrabaho ka araw ng Sabado, papasok ka. Ayan. Anong gagawin natin? Kasi gobyerno, sinabi ng gobyerno, dapat paano ka, magpasakop ka sa gobyerno. Kahit Sabado yan. O kahit na may kinalaman pa sa reliyon nyo, dapat magpasakop ka. Meron bang payo ang Biblia, kapatid na Pernsky, pagdating sa ganitong, pag nasasangkot na yung pananampalataya? Meron pong binabanggit ang banal na kasulatan at napakalinaw po nating itong mababasa. Buhat sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, talata ay 29, ganito po natin mababasa. Sige po. Mapala, datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsetalima
sa Diyos bago sa mga tao. Ayun. Kung nataon yan araw, kung halimbawa lang kung nagkataon lang naman, ayun. At ang botohan, sumapit nga naman ng Sabado. Ano gagawin ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Ay hindi ho tayo boboto. Ayun. Sapagkat ang araw ng Sabado, laan natin yan, hindi sa pagboto. Yan ay laan natin sa Panginoong pakikipagtagpo. Yan, Kaya, uunahin natin ang ating Panginoong Diyos kaysa sa pagboto. Pero ganun pa ba, kahit hindi tayo bumoboto sa time na yan, ng araw ng Sabado, ipinananalangin natin na ang maluklok sa luklukan ay yun talagang mayroong pagkatakot sa Panginoon. Sapagkat sabi nga ng isang talata kung saan ang pantas dumadami, gumaganda rin ang bayan Di ba? Kaya kapag ganito na ang mga usapin, mas lalagyan natin ng mabigat na panimbangang atin pong pananampalataya. Ayun. Kaysa doon sa sistema na lihis na sa banal na kasulatan, kapatid na Lino. Ayan, thank you kapatid na Prensky do sa maganda ninyong tugon na pagka nakasalalay na, kumbaga masasagasaan na yung paniniwala mo, pananampalataya mo, yung relasyon mo sa Diyos, unahin mo muna ang Diyos bago ang tao. Correct. Yun naman ang payo ng Biblia, kapatid na Prensky. Dito tayo dinadala ng ating Panginoon na ito muna. Dito muna tayo tumayo. Ayan. Pero hanggat maaari na hindi naman nasasagasaan, wala namang kinalaman sa pananampalataya, ang payo din ng Biblia talaga magpasakop tayo sa gobyerno. Ayan. Katulad nung mababasa natin, kapatid na Prensky, sa 13 ng Roma. Simulan natin sa Kapitulo 1, patuloy. Tingnan natin. Hanggat hindi po nasasagasaan yung ating pananampalataya, pasakop tayo sa gobyerno. Ganito ang sabi sa atin. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihan ay hinirang ng Diyos. Tuloy natin. Talatang 2. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Yan, maliwanag po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Gaya ng sinasabi natin, hanggat hindi po walang kinalaman sa reliyon, walang kinalaman sa pananampalataya, walang kinalaman sa relasyon natin kay Jesus, ay tuloy lang po ang ating pagpapasakop sa gobyerno. Ay pag sinabi ng gobyerno, merong COVID, quarantine, sumunod ka. Ayan. Pag sinabi ng gobyerno, magmas ka, magmas ka. Ayan. Kasi pag tayong Kristiyano, tayo na nga nagpapatupad ng batas Tapos pag sinabi ng gobyerno, tayo pang unang lalabang. Hindi ba? Kaya may isa lang yun sa nakita natin nung panahon ng quarantine, kapatid na talaga sumunod tayo. Kasi lalabas lang yan, matigas ang ulo natin. Tinagurihan pa naman tayong Kristiyano. Tama. Di ba? Pag sinabi, Kristiyano, tinatong mga Adventist, sabi walang pagpupulong quarantine nga At magbubukas ka ng kapilya. Ano sasabihin na lang sa'yo? Ang titigas pala ng ulo nito mga Adventist Christian. Tama. Di ba, paparatangan tuloy tayo niyan. Kaya hanggat hindi, mga kaibigan, mga kapatid, sunod tayo. Nakaraos naman tayo, kapatid. Amen, Tuloy natin. Sige. Sa isang talata pa, kapatid na John Lloyd, sa ikalawang Timoteo 2:15, ganito po ang sinasabi sa atin. Yan. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. Ito yung binabanggit ng kapatid na Linon kanina. Hanggat hindi masasala sa pananampalataya, susunod tayo. Pero kung sumasala, ang sabi rito, dapat tayong humarap na subok sa Diyos. Ayan, kasi nakakapag-testify tayo rito sa pamamagitan ng hindi natin pag-ayos sa maling sistema at tayo na nanatili sa atin pong sinasampalatayan ng salita ng Diyos, nakakapag-testify tayo sa lahat ng nakakakita sa atin. Kaya nga, magiging matalino tayo sa pagpili Hindi tayo basta kumukumpadre natin, kumpare natin yung nahahalal. Yun ang ating iboboto. Hindi ho. Maraming mga tao rin, marami ring mga
tumatakbo ngayon sa politika, mapapansin ninyo, katulad na lang nung nakaraang gabi, mayroong matatamis manalita eh. Di ba? Magaganda lahat ng plataforma. Wala namang magsasabing mapangit ang plataforma nila eh. Oh, tapos lahat yun eh, magsasabi kami ang inyong iboto. Lahat naman, no? Wala pa ako na rin, Brother Lino, na tumatayo sa entablado. Eh. Huwag mo akong iboto. Wala namang ganun eh. O, pangit ang aking plataforma. O, Sino maboboto dyan? wala tumatakbong ganun. Lahat eh. Lahat. Tapos makita nyo, may mga panalangin pa yan. Oo, panalangin mo nga ako yan. Oo, minsan may dala pang ministro, may dala pang mga pastor, doon sa entablado, nililihan pa nga eh. Di ba? Pero sabi ng Biblia, samantala tayo kapatid na Lino, na may anyo ng kabanalan pero tinatanggihan ito. Tracing ko rin na unang Timothy. Sige, lapag nga natin, no? The 2 Timothy. 3. 2 Timothy chapter 3. 1 to 5. Yeah. Sa 5 mo na, lagyan mo na sa 5. Tao, may dala akong rito, concordance. Sige, ano sabi? Yan. Na may anyo ng kabanalan, dapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kala mo, banal na banal eh. Oo. Pero suriin mo yung pananampalataya, ayaw sa 10 utos. Di ba? Yung isa nga, pakilala pa eh, dukhang pantas eh. Kayaman-yaman. Oo. Dukhang pantas, pero mayaman. Sana ang dukhang mayaman. Ha? Oo. Di ba? Kaya sabi, dapat tayong maging matalino. Kapag ka ang tumatakbo, may anyo lang ng kabanalan, pero yung kapangyarihan ng kabanalan, lihis sa kanyang buhay. Huwag niyo hong iboboto yan, mga kapatid. Huwag niyo iboboto. Tingnan niyo, huhugot pa ako ng isang talata sa Biblia, ha? Deuteronomy 17:17. Maraming ganito nangyayari. Tingnan niyo, ha? Ni huwag siyang magpaparami ng asawa upang huwag maligaw ang kanyang puso. Ni huwag siyang magparami ng pilak at ginto. Kapag lihis sa katotohanan yan, ang daming asawa niyan. Kada barangay may inuuwi yan. Yung dati niyang barong-barong, ngayon, mataas na gusali na. Yan. Minsan ginagamit ho ng mga tao ang politika para sa ipagkakamal ng kanilang kayamanan, hindi talaga sa tuwirang paglilingkod sa Diyos at tao. Kaya tayo, ang hagilapin nating mamiminuno, ang hagilapin nating mamiminuno, yung nasa katwiran ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Lino. Yan, thank you po. Naku po, sana po itong ating mga viewers, kapatid na Pernsky, matuto sila, no? Kumbaga, kung merong nag-iisip na kandidato na itong ating programa na papakinggan tayo, ay magkaroon siya ng takot, no? Opo. Mahirap nga naman pumasok sa politics pagka ganyan ang nakikita sa'yo. Tama, diba? Kaya, tama mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, naku, hindi basta-basta pumapasok ng politics at hindi rin tayo basta-basta boboto na basta na lang, lalo na, uso ngayon, ewan ko lang. Kung meron sa ibang lugar, parang binibili yung boto. Yan meron pa. ba niya? Meron bang alam niya, kapatid na Pernsky? Oo. Kunyari, inaabutan ka ng balota Sa likod ng balota, may sobre. Nabibili. Pero alam mo ninyo yung boto natin, katumbas siya ng ating pagkatao. Mantakin mo yung prinsipyo mo, mabili ng halagang 500. Yun. Yan lang ang halaga ninyo. Kaya dapat ang ating pagboto, hindi dahil may sobre, kundi dahil namimili tayo ng isang mamiminuno na ang kanyang pundasyon, ang banal na kasulatan, upang ang bayan, mapamahalaan niya ng sapat. Yan. Huwag kayong, yung iba kasi, kapatid na rin, tinatakot pa nga lalo sa mga liblib na lugar. May mga nananakot pa niyan, papatakot naman yung mga tao. Kasi wala silang magawa Pero tignan ninyo, sabi ng Biblia, kapatid na John Lloyd, sa 29-25 ng Kawikaan, ano sabi? 29-25. Sige, plus natin. Ang pagkatakot sa tao
ay nagdadala ng silong. Ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Oh. Yung iba, hindi lang sa tao takot eh. Takot ding mawala yung 500 eh. Di ba? O mga kapatid, wag nating ipagbili ang ating pong prinsipyo, lalo't nalalaman natin kung sino talaga ang dapat na maluklok, kapatid na Lito. Okay, naku, ganda ng mga bala ni kapatid na Pernsky. Yan ang sinasabi ko na eh. Kaya itong programang ito, talagang on the spot to. Kung anong topic naisip, sige, larga. Kaya nakakatuwa itong ating programa, kapatid na Pernsky. Tatawa ko sa mga kapwa natin pagka napupunta sa harapan eh. Yung topic dito na lang binubuo sa harapan eh. Sabi ganito ba kayo? kung kailan na umpisa na, dito pa na nabuo ang tema. Ay, mga kapatid, ito ang aming programa eh. Hindi ito, ano ba tawag doon? Hindi scripted. Hindi ito scripted. Nakaugalian na namin. Nasanay kasi ako sa kasama ko eh. Kasama ko, sabi nyo topic na, sisimulan agad eh. Diyan ako nahasa. Kaya, ganito kami mag-usap, mga kaibigan, mga kapatid eh. Kaya hindi ko alam kung aming mga manggagawa uubra sa ganito eh. Kaya minsan binilalagyan pa namin ng topic, binibigyan pa ng pag-aaral, kapatid na John Lloyd eh. Siguro nasaksihan mo na, kapatid na John Lloyd, minsan magtatanong ka, ano topic nyo? Ay di pa namin alam. Kaya pag nakaupo na kami rito, doon kami on the spot, ito topic. Kaya nakakatuwa, mga kaibigan, mga kapatid, Kaya ito po ating sinamantala gawa ng naisip natin dahil may butuhan bukas. Kaya inire-ready natin Pernsky, ang ating mga kapatid, yung ating mga kaibigan. Kung meron man tayong kakilalang namumuno na sa mga barabarangay, at least ay nabigyan natin ng payo. Ngayon ang naisip ko naman, kapatid na Pernsky, dahil sa terminong may naglalagay, ang iba naman nagkakaisa sa isang boto. Parang antingin ko, kapatid na Pernsky, bago ko ibigay sa'yo, ay lalabas dito pagka ang isang, halimbawa, sabihin na natin ang isang church, isang samahan. Pag sinabi ng isang namumuno, dapat iboto natin ito, lahat boboto, isang tao. Ano kaya, lumalabas ba rito para silang walang kalayaan ang pagpili? Na Pernsky? Wala talaga. At kilala natin yung organisasyon na yan, kung sino yan sila. Kapag ipinasya ng kanilang puno na ang iboboto si ganito, ay lahat sila, di ba, Lahat sila gusto talagang yun naboboto. Pero alam nyo, mga kapatid, marami rin akong kaibigan, membro ng pananampalatayang yan, ng samahang yan, hindi rin naman sila naboto. Sinasabi lang nila na yun ang ibinoto nila. Pero ang totoo sa balota, iba naman ang kanilang isinusulat. O kita ninyo, dalawa na naglalaro dyan. Isang pananakim at isang pagsisinungaling. Pananakim yan yung sasabihin natin lahat, isa lang iboboto natin ha. Pagkatapos, tinatanggalan mo ng kalayaang makapamili ng gusto niyang iboboto, yung inyong mga mananampalataya. Tapos bandang huli, magsisinungaling din. Hindi kaya dito sa aming pananampalataya, wala kaming ini-endorso kung sino ang dapat iboto. Ang masaklap niyan karamihan in-endorso nung malalaking pananampalatayang yan yung pag gumagawa ng katiwalian Yun lang. Di ba? Nakakahiya. In-endorso mo, pinatungan mo pa ng kamay, sa ulo, sa balikat, sa paa. Hanggang tuhod. Tapos gagawa lang ng kalisyaan. Di ba? Di mapapahiya rin kayo. Kaya nga, sa pagkakatong ito, ang ginagawa natin, bumubuo tayo ng mga pagpapayo upang ang mga makikilahok sa pagboto sa darating na halalan, makapamili sila ng may kaayusan. At huwag huli nyo kalilimutan, mga kapatid, sa pagpipili, dapat laki pa ninyo ng panalangin. Sapagkat yan ang pinakasusi natin upang tayo gabayan ng ating Panginoon. Kung sino ang isusulat ng ating mga ploma
doon sa ating mga sulatang papel, kapatid na Lino. Okay, maraming salamat kapatid na Pernsky. Siguro marami na silang idea, no? Marami na silang napulot sa pag-aaral natin ngayong hapon, kapatid na Pernsky. Pero may isang bagay akong nakita doon sa sinabi mo na usong-uso pa rin, lalo na sa mga probinsya, na yung boto binabayaran, ano? Opo. Ilagay natin sa spiritual, kapatid na Pernsky. Dapat yung ating pananampalataya hindi din nabibili, kapatid na Pernsky. Oo, tama. Anumang alok ng gobyerno, anumang alok ng sanlibutan, para ibaba yung ating pananampalataya, kumbaga ay isurrender, baliwalain, ay hindi. Tatayo tayo sa tamang prinsipyo ng Biblia. Tama. Parang ganito lang yung kay Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba? Pag sinabi ng gobyerno, wala nang pagsambang Sabado. Gawin ang lahat linggo. Ayan. Dito tayo tumayo ng matibay na prinsipyo. Huwag natin pagbibili. Yan. Nagaya ba ka sa politics na yung boto mo sa kalayaan mo nasisikil ngayon nung pananalapi nung parang lagay. Ganun na. Katulad din nung kay Iso sa kay Jacob. Na hindi ipinagbili. Kaso nakakalok, pinagbili niya yung kanyang pagkapanganay dahil lang doon sa isang platitong pagkain. Diba? O tayong mga Adventist Christian, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, anuman ang alok ng sanlibutan, wag nating ipagbibili yung ating pananampalataya. Yun po ang payo sa atin ng Biblia. Kaya sabi sa atin ng Hebrew 12, di ba? Na kung paano si Iso, pinagbili niya yung kanyang panganay. Alam niyo, napaka-importante ang pagkapanganay Kumbaga, double portion yan dobleng mana yan Tama po. Di ba? Ngayon dahil sa gutom niya, dahil sa panlulupaypay niya, parang binaliwala niya yung pagkapanganay. Tayo man, mga kaibigan, mga kapatid, anumang kaakit-akit ng sanlibutan na maaaring ang pananampalataya natin ay mawala, ay wag nating ipagbibili, wag nating ibibigay, no? Yan, kapatid na Pernsky. Kahit na ba ang ating buhay ay malagay, no, sa kamatayan, wag nating isusuko ang ating pananampalataya. Sa isang talata, kapatid na John Lloyd ng Lucas, Kapitulo 12, talatang 4. Ganito ang atin hong mababasa. At sinabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Tuloy. Datapwat, ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay na sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan. Kaya kahit na ang gobyerno magkaisa laban sa bayan ng Diyos, kapatid na Lino, wag ho tayong mangangamba. Ay sabi, wag nating katakutan yung pumapatay ng katawan Ang katakutan natin, yung pumapatay ng katawan, pagkatapos may kakayahan pang magbulid sa impyerno, sino ba yon? Ang ating Panginoong Diyos. Pero kung ang mga tao lamang, mga namiminuno, halimbawa na dumating na sa pagkakataong ganyan, na talagang tutugisin tayo, huwag tayong mangangamba. Manampalataya lang tayo sa ating Panginoon. Kaya kahit na yung mga pabili-bili na yan, huwag nating ipagbibili, mga kapatid. Huwag tayong tumulad kay Judas. Tayo ay tapat na mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo katulad ni Judas, kapatid na Lino. Okay, thank you mga kaibigan, mga kapatid. Ayan, siguro ay bigyan na natin kapatid na John Lloyd, kapatid na Pernsky, pagkakataon ating mga kaibigan nating nag-comment, Kung meron ng mga tanong, meron ng mga comment, bigyan na natin ng daan ng pagkakataon na paglingkuran naman sila. Yan. Salamat kapatid na Pernsky sa magagandang mga pangungusap na atin pong inihayag ngayong hapon. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin.